Glory to God po. Happy Friends Day and blessed Sunday to everyone. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking faith journey, and maharap po ako sa inyo ngayon na gusto ko i-testify yung naging kabutihan sa akin ng Panginoon throughout the years ng pag-ministry ko dito sa FCC Manila. So, ako, by the way, ayun po, like what Pastor Mark introduced me, I'm Dexter. You can call me Dex po. I'm from Media Ministry. I've been doing photo, video, and video edit for less than 10 years now dito sa FCC Manila. And sobrang blessed po ako dahil sa ministry na ito. Parang pinanganak nga po ako para sa ministeryo na to eh. Amen! Diba? Praise God, diba? So, ayun, sige po, gusto ko lang po ibahagi ito, no? So, way back 2013, doon po kami nag-start, doon po ako nag-start. Nasira po yung TV namin, yung TV pa namin, yung parang tube type. Yung malaki, tapos kurbada yung paharap. Yung malaki, yung pupukpukin mo pa para ano. So, hindi na nagto-turn on. Sabi ko, ma, baka meron kang kakilala na nag-aayos ng TV. Nirecommend niya sa akin si Brother Rafael. So si Brother Rafael, sabi ng mama ko, meron doon yung anak ni Amboy, Amboy, American boy eh. Ano yung si Pastor? Pastor ano? Sila nga pa eh. Imagine niyo po, kasi po magkakapit bahay lang po kami. Bahay ko, then sa mother ko, tas bahay nila Rafael. Tawag po sa kanya Pastor kasi kilala po siya sa as Christian. Diba? Doon pa lang, dinedeclare na sa kanya noon, Pastor na siya, diba? Pastor Amboy pala. So, ngayon, inayos po yung TV namin, praise God. Pero nung a week later or less than a week, he invited me. Sabi niya, bro, sali ka sa fellowship o kaya CG pa tawag namin cell group. Sabi, ano yun? Wala lang, usap lang tayo, pray lang tayo, kakain tayo, banding lang, ganyan. May nag-exist na siya na cell group noon. Tapos, meron akong turning point na sabi ko, ito yung persistence sa kanya. Sabi niya gano'n, to the point na, pumunta pa ako ng kanto, bibili na lang ako ng pandesal. Nakita niya ako, hinahabol niya ako, bro, bakit? Uy, remind kita sa cell group natin, attend ka. Sabi ko, nakita ko talaga yung persistence niya, at saka yung consistency niya sa, yung eagerness na pag-invite dun sa cell group na yun. So sige, attend ako. I think, if I'm not mistaken, Tuesday yan. Then, ito nga, pumunta ako, cell group namin, doon ko nakilala sila Leo, sila Edward, ayan, sila Shane, and God rest her soul, nag-pass away po siya this year lang, si Ate Abby. So, ayan, yan po kami, 2013. Tapos, praise God, nagtuloy-tuloy po kami. Ang sa akin na po is, yung second fellowship po namin, in-invite ko naman po si Bernice. Teka, naano tayo no? Ako sasalita Ayan. Yung second, naman namin fellowship, in-invite namin si Bernice kasi nung first ko is nasa Antipolo po sila. So, that time naman po nila. Diba? So, doon naman nag-start. Then, ayun, gusto ko lang po ibahagi kasi yung time na yun, puna ba ako, Ayan, Ayan si Edward, si Leo, sino to? Ayan, payat days po natin. Ayan, so praise God, nung nag-fellowship po kami, nag-cell group po kami, that was the first time na naramdaman ko talaga na yung love, yung presence ni Lord, yung home. Alam niyo po yung every week excited kang pumunta at i-share at ibahagi sa kanila anong nangyari at ano yung mga accomplishment, ano yung blessing na ibinigay sa'yo nung linggong yun. We became as one, we became as a family. Kami po. As time goes by, nagse-celebrate kami ng Christmas party, every birthday, nagse-celebrate kami. Naramdaman ko talaga yung presence ni Lord nung time na yon. Kasi even though na yung bonding is andon, nagbabanding kami na ang pundasyon namin at ang center ng lahat ng yun is si Lord. To the point na talagang kung hindi
kung di ako hinabol siguro ni Rafael sa kanto. Nakita ko talaga yung persistent niya eh. Pagiging persistent niya, consistency. Oo nga eh. Wala pa ako, 100. So, ayun, praise God na napakabuti ng Panginoon. At talagang yung presence ni Lord at yung naging blessing sa amin is tuloy-tuloy. Sabi ko pa nga noon, guys, kasi wala akong trabaho niyan, ilang mga 2 years na, pero pinanganak na si Naveen. Anak ko po, pinanganak lang yan sa Pabella. I have only 4,000 pesos sa ospital. Natiran po ako ng 500 pesos nung nilabas ko na sa ospital. Sabi ko, guys, pag-pray niyo ako na magkaroon ng trabaho. And praise God, after less than a year, natanggap po ako. By the way, para alam niyo rin po, I'm a senior video editor sa Channel 4 for 10 years. Mag-11 years na po ako sa March 2025. So praise God. Tama, minsan po napipreach po sa atin ng mga pastor natin na pag pinag-pray mo na magkaroon ka ng trabaho sa cell group mo o kahit dito, pag nagkatrabaho ka, hindi na uma-attend. Am I right? Yeah. Pero hindi eh. Sabi ko sa sarili ko noon, dahil mahal na mahal ko yung fellowship ko, yung cell group ko, kahit may trabaho ko tuloy-tuloy. And until now, praise God. Years later, 2 years ago naman, ito naman po, 2 years ago, 2022, kami po ng misis ko, si Bernice, at kami dalawa, kami naman po ang ginamit ng Panginoon. Bakit? Yung mga kamag-anak po niya at mga friends, we evangelize naman. Kami naman po nag-evangelize. Alam niyo po, if I'm not mistaken, parang 6 na pamilya yun. Ayan, nagkaroon po kami ng fellowship, nagkaroon kami ng online ng via Zoom, then to the point na parang pinag-lead ko na rin sila all throughout. Ano yun? Every single week, tuloy-tuloy po kami. And praise God po kasi, lalo pa yung mga kalalakihan, alam niyo po, before namin sila ma-evangelize, mabisyo po talaga sila. Lalo na sa pag-inom. Nag-Facebook live pa nga sila, kampay, mga ganun sila. Pero alam niyo po, ang pinuposta po nila is about God. And after that, nagkaroon na po ng outreach, FCC Antipolo outreach, nagkaroon na po ng Sunday service, and kami po ni Bernice ang nag-lead nun. And praise God, napakabuti ng Panginoon sa Antipolo. And I testify until now, lahat ng mga binago ng Panginoon sa FCC Antipolo, until now nananatili yung faith nila. Hindi na nila binalikan yung dati, kahit na anong temptation ng alak, wala na. Praise God. Yun yung naging nakita kong kabutihan ng Panginoon na talagang binago sa kanila. And by the grace of God, ginamit kami ni Bernice para mag-evangelize ng ganun karami. Walang imposible eh. Kaya nga natutuwa ako kapag nagde-dare to share tayo, paano mag-invite. Hindi naman talaga mahirap eh. All it takes is one person. And that one person can evangelize many more. Napakabuti sa atin ng Panginoon dahil gusto kong magpasalamat sa mga taong ginamit ni Lord, kay Rafael, sa mga taong nagpagamit sa Panginoon, and until now, nananatili yung faith journey nila, and yung blessing upon blessing upon blessing is nagtutuloy-tuloy. That's why I'm doing this ministry. Hindi para sa akin, kundi para sa Panginoon. Because of sa simpleng cell group lang, hindi mo kailangan ng maraming member eh. It only takes just one person and to evangelize many more. Diba? So, i-quote ko lang yung sinabi ni Pastor Mark dun nung interview ko sila, sabi niya gano'n, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ang magbubuklod at magpapatagal at magbibigay ng inspirasyon para magpatuloy sa pananampalataya. Happy Friends Day everyone. To God be all the glory. Salamat po.